even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ephesians 6:17. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. I am Itanabas, who is the one who breaks the crooked teaching in any different denomination. What's up mga kabransis? Good afternoon sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng mga kapatiran sa pananampalataya, to all our outreach church, sa mga kapatiran dyan, brother and sister, shout out sa inyo. Sana ang Diyos po'y mag-iingat sa inyong mga buhay. Purihin ang Diyos, purihin ang ating tagapagligtas na si Jesus, purihin si Jesus, at luwalhatiin natin ang kaniyang pangalan. Nandito na naman tayo mga kabransis para magbigay na naman tayo ng aral, no? Tayo na po'y magtuturo na naman dito sa atin pong channel, sa Itanabas channel. But bago ang lahat mga kabransis, I would like to encourage everyone, especially to those who are new in my channel. Kung ikaw po'y baguhan lang, no, na nanonood sa Itanabas channel, no, huwag ninyong idamot itong pag-subscribe sa channel po natin, no. Parang support na rin sa atin pong channel para ang mabuting balita ni Kristo ay patuloy ito na maikalat, no. You can help to spread the gospel of Christ through watching and through share this video, and also like the video, mga kabransis or brother and sisters in Christ. Now mga kabransis, ang pag-usapan po natin dito ay patungkol po ito sa tinatawag na grace, no? Dahil dyan po sa social media, especially sa Facebook page, no, maraming nagtalo-taluhan dyan, nagdidebate patungkol sa grace, patungkol sa gawa, at patungkol sa pananampalataya, no? Wala namang masama dito mga ka-brother and sisters, but I would like to discuss it to you para naman na tayo po mayroon po tayong kaalaman at hindi po tayo ignorante, para din sa dagdag kaalaman sa atin pong pananampalataya, no? Tayo po ay believers of Christ. Now mga brother and sisters, gusto ko po, no, na atin pong kunin muna ang tinatawag na definition sa tinatawag grace, no? Ang definition talaga sa tinatawag grace, ito po mga brother and sisters, ang atin pong Bible. Mayroon po tayong dalawang Bible po dito, Tagalog and Cebuano, no? Kasi magtatagalog talaga tayo para maunawaan at maintindihan tayo sa lahat ng dakos sa bansang Pilipinas, no? Now mga brother and sisters, I would like to explain and discuss about word grace, no? Ang grace talaga mga brother and sisters, unang-una talaga ay kailangang maunawaan natin para hindi po tayo malinlang at para hindi po tayo malilito. Ang kahulugan sa tinatawag grace, ito po ay from the Greek word, New Testament word, tinatawag ito na charis. Ang word grace in Greek word in the New Testament, tinatawag ito na charis. What is charis in the English definition? Charis means it is God's unmerited favor. Ito po ay unmerited favor na galing sa Diyos. Ating pong tatagalogin mga brother and sisters, unmerited favor meaning walang bayad na pabor. It is kindness from God that we don't deserve. So ito po'y habag ng Diyos na galing sa Diyos, na hindi po tayo deserve, na hindi po tayo talaga karapat-dapat. And then another definition, there is nothing we have done for can ever do to earn this favor. It is the gift from God. So wala po talaga tayong ginagawa dito o anong gawin natin para abutin at mapasa atin po ang pabor. Wala tayo talagang ginagawa ang tao. Yon ang definition of word grace. Sabi dito, it is a gift from God. Grace means it is a gift from God. And then another definition of grace, it is the love of God shown to the unlovely. Meaning, at Tagalogin po natin, ito po'y pagmamahal ng Diyos na ipinapakita doon po, dito po sa ating mga hindi karapat-dapat mahalin, no? Unlovely. The peace of God giving to the restless. So, ang word grace, it is the peace of God given to the restless. So, ito po'y kapayapaan
sa Diyos na ibinigay doon po sa talagang litong-lito, wala nang pahinga. And then the word grace is unconditional love toward a person who does not deserve it. So ito po talaga ang word grace. Ito po'y unconditional na pagmamahal. Ito po'y unconditional na pag-ibig. Walang kondisyon na pag-ibig po ito toward a person who does not deserve it. So, ang word na grace pa pala, ito po'y hindi po conditional na pag-ibig doon sa mga tao na hindi talaga karapat-dapat dito. Kaya yun ang sinasabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life." Yon, mga kabradsis, ang tinatawag unconditional love. Yon ang definition, the word grace, no? Ang word grace, direct to the point, para maunawaan natin, to make definition short, word grace, ito po'y walang bayad na pabor, unmerited favor, at ito po'y habag na galing sa Diyos na hindi tayo dapat kahabagan, at ito po'y ang pabor sa Diyos ay hindi po makukuha sa pamamagitan kung anumang ginagawa natin o anumang nagawa natin, kundi ito po'y gasa na galing sa Diyos. Yun yun talaga ang grace. At ang grace na naman ay ito po'y pag-ibig ng Diyos na ipinapakita doon po sa hindi karapat-dapat ibigin. At ang grace na naman, ito po'y kapayapaan sa Diyos na ipinagkaloob doon po sa mga walang kapayapaan. And the last definition is unconditional love. Ito po ay ang grace pala, ito po ay walang kondisyon na pag-ibig toward sa mga tao na hindi talaga karapat-dapat dito. Yon ang pagkasabi sa John 3:16. Tandaan natin mga kabradsis, para hindi po tayo malilito dahil maraming nag-away-away dyan patungkol sa kaligtasan, no? Talagang kailangan talaga na maunawaan natin kung ano talaga itong grace, no? Itong grace. At dito po sa John 3:16, nagpapakita po dito na ang walang kondisyon na pag-ibig sa Diyos para sa mga taong hindi karapat-dapat ibigin, ito pong sanlibutan, ang buong sanlibutan talaga ay iniibig sa Diyos. Bagamat tayo po'y napakasama, ang tao po'y masama, ngunit dahil ang Diyos po'y umiibig, ang Diyos po'y mahal niya ang mga tao, kaya may ibinigay siya mismo ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. So ibig sabihin, ang walang bayad na pabor sa Diyos, ang pag-ibig ng Diyos at ang habag ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan pala ni Jesus. Kaya binigay si Jesus Christ sa sanlibutan para ang lahat ng maniniwala at to those who believe it in Him should not perish. Yon talaga ang word grace na sinasabi sa Biblia. Grace na galing talaga sa Diyos. Ang grace na galing sa Diyos, yung pag-ibig niya sa sanlibutan, walang bayad talaga na pabor, at saka free talaga na pabor, at tapos ang habag ng Diyos sa sanlibutan sa pamamagitan sa pagbibigay ng kanyang anak. So si Jesus Christ, pwedeng ituturing natin siya po ang grace para sa buong katauhan, no? Si Kristo po ay isang grasya na galing sa Diyos. Yon ang sabi sa John 3:16. Kaya ito po ay nakakonekta sa definition sa word grace, no? Tapos mga brother and sisters, pagkatandaan po natin na ito pong grace, mga brother and sisters, transform our desires. Ito po ay magpabago, no? Ito po ay magpaiba sa atin pong tinatawag na mga layunin sa buhay, mga desires, no? Or motivations and behavior. Tandaan natin, yun talaga pag ang grace pa pala ay magiging transformer sa atin pong pagkatao, no? Hindi yun ang sabi sa Titus. Babasahin muna natin ang Titus chapter 2 verse 11, brother and sisters. Babasahin ko muna itong Tagalog dito po sa Titus. Ang pagkasabi po dito, Titus ito po mga brother and sisters, Tito, Kapitulo 2, versikulo 11, sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob. Ano ba itong kagandahang loob? Ito po tinatawag sa Cebuano, gracia. At tinatawag ito sa English na grace. So, kagandahang loob. So, ibig sabihin, ang grace pa pala ay kagandahang loob. Ito pong kagandahang loob. Sinong kagandahang loob? Ang kagandahang loob ng Diyos. Grace to, no?
yung habag ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, walang bayad na pabor. Yun talaga ang word grace na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. No? Ito pa lang kagandahang loob na nagdudulot sa kaligtasan ng lahat ng tao. No? Ito pong kagandahang loob ay ang tinutukoy po dito mga brother and sisters is ang atin pong Panginoong Hesus. No? Inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob sa sa pamamagitan ng sa kanyang anak. Inihayag niya ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. No? Ito pong kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao ay sa pamamagitan po ito ni Hesus, di ba? Atin pong nabasa at narinig mismo sa John 3:16 na for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino yung begotten Son? Jesus Christ. And to those who believe Jesus, to those who believe in Him should not perish but have an everlasting life. Kaya nga maligtas ang tao sa pamamagitan ng tinatawag na kagandahang loob ng Diyos, yung pagbibigay niya sa kanyang anak na si Jesus. No? At kung atin pong ituloy mga brothers and sisters, dito po ang grace pa pala, ang kagandahang loob ng Diyos at ang ito pong unconditional love ng Diyos, ito pala ay siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Ito pa palang grace, grasya pa pala mga brother and sisters. Ito po'y nag-aakay sa lahat, umaakay sa atin upang talikuran or talikdan yung mga likong pamumuhay at mga damdaming makalaman. Noon, makalaman ang tao. Noon, likong pamumuhay ang ating pong sinubaybayan. Kaya tayo ngayon daw, sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, mamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Napakahalaga pa pala sa tinatawag grasya. Kaya pala mga brothers and sisters, ito pong grace ay nagtuturo sa atin sa pamumuhay na matuwid. No? Hindi kailangan talagang maging matuwid dahil ang grace talaga ay nagtuturo sa atin, umaakay sa atin na maging mamuhay po tayo na matuwid at hindi na makalaman. Tandaan natin mga brothers and sisters, huwag nating i-ignore ang katotohanan. No? Ito po'y katotohanan ang binabasa ko. No? Talagang ang grace talaga ay habag po ito ng Diyos. No? Sa pamagitan ni Jesus, tayo po'y talagang naligtas ang lahat ng tao. Ligtas talaga dahil ito ang tinatawag na grasya ay ito po si Jesus. Ngunit ay hindi po dyan hindi po tumigil dyan at hindi huminto ang istorya na dyan na tayo po'y naligtas sa kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot sa kaligtasan ng lahat ng tao. Then ayon din sa John 3:16, yun talaga, pag if you believe Jesus Christ, then you have eternal life. No, napakalinaw. Kaya lang, ang grasya, si Jesus na atin pong pinaniwalaan is nagtuturo ang grasya sa pamumuhay na matuwid mga brother and sisters. Kaya tayo, yung mga tao talaga na talagang ang stand nila is nasa grace lang at hindi pwede ka nang magkasala, pwede ka nang gumagawa ng kasalanan, ay mag-ingat ka brother and sisters, baka na may baka mapahiya ka sa harapan ng Diyos dahil napakalinaw sa Matthew 7:23 na talagang itinakwil ng Diyos, pinapalayas ng Diyos yaong mga taong nag-claim na sila po'y tumatawag ng Diyos. No, yun ang sabi sa Matthew 7:21 up to 23. Ang sabi ng 21, hindi lahat tumatawag sa Panginoon ay makapasok sa kaharian ng Diyos, kundi yaon lamang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. No? Kaya mga brothers and sisters, huwag kayong overconfidence sa mga paniniwala ninyo, baka na may tayo po'y nalihis talaga sa banal na kasulatan. Totoo naman yon, talagang ang kaligtasan ay sa pamagitan sa pananampalataya sa tinatawag grace. Ito pong ating Panginoong Hesus. Kaya lang baka na may nalimutan natin na may ano po tayo, pag tayo po'y ligtas na, pag tayo po'y mga taong ligtas at sumampalataya, tandaan natin na yon talaga ang sumunod sa buhay ng mga believers of Christ, ay talagang tuturuan tayo sa pamuhay ng matuwid mga brother and sisters. No? Kaya mga brother and sisters, no, hindi ko na lang pahabaan mga brother and sisters. Ito po ay first ano lang ito, no? Or part 1 lang ito about sa salvation. No, mahaba pa ito. Napakahaba pa itong ituturo ko sa inyo. Ito po ay nagbibigay lang ako sa inyo ng definition about grace. Tapos tinitingnan natin ang kasulatan
kung sino talaga itong grace na pinapatungkulan natin, na ito po ay grace na galing sa Diyos, na ito po ang ating Panginoong Hesus, no? Siya talaga ang tinatawag na grace. Kaya dito na lang muna tayo at may part 2 na naman, or part 3 at part 4 po tayo. Ngayon ay part 1 lang muna. Ay kasi pag mahaba talaga, yun talaga ang nagiging problema. Kasi parang tamad ang taong manood, tamad ang taong makinig, no? Kaya iksi lang para naman ay tayo po'y masipag, no? Manood kay Tanabas, at para masipag din tayo na makinig, no? So dito lang muna tayo mga brothers and sisters, no?